aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Dalawa na italang nasawi sa pananalasa ng Super Typhoon Nepartak sa Taiwan. Ang unang linggo ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga polisiya at ilang reformang ipinatupad. Kampo ni dating Pangulong Benigno Aquino III, sinabing continued harassment lang ang isinampang reklamo sa Office of the Ombudsman. 5 pulis ang patay at 6 ang sugatan sa shooting incident sa Dallas, Texas. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-8 sa buwan ng Hulyo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Dalawa ang naitalang nasawi sa pananalasa ng Super Typhoon Nepartak, partikular sa isang syudad sa silangang bahagi ng Taiwan. Ito ang balita ni Amiel Pascual. Malaking pinsala sa mga ari-arian ang iniwan ng Super Typhoon Nepartak sa Taiwan kung saan ito naglandfall kaninang umaga. Bagamat bahagyang humina matapos maglandfall sa lungsod ng Taitung, matinding ulan pa rin ang bumubuhos sa Taiwan na pinangangambahang magdudulot ng baha at landslides. Dalawa na ang naitalang nasawi habang 66 ang sugatan sa pananalasa ng bagyo sa bansa. Naparalisa na rin ang transportasyon at pansamantalang isinara ang mga paaralan na tanggapan. Maging financial markets ay na-shutdown. Kansilado naman ang mga local flights ng eroplano habang 365 na international flights naman ang apektado sa dalawang pangunahing paliparan ng Taipei. Maraming mga bahay at gusali ang natuklap ang mga bubong at mga sasakyang bumaliktad matapos tangayin ng malakas na hangin. Kanina pong umaga, malakas po yung hangin at saka yung ulan. Tapos nawala po yung kuryente. Mga gabi po nawala na yung kuryente hanggang umaga. Tapos nagkaroon lang po sandali, tapos nawala na naman po. Around 5:45, ganun po kasi paggising ko na ang ano yun, yung lakas na ng hangin, as in talagang malakas na siya. Hindi ko na nga po na hindi ko na nabuksan yung gate namin, saka yung mga bintana, saka yung pintuan, sir. Dito sa sa kapitbahay namin, lumipad yung yung bubong niya. Yun lang, saka may mga naputol na kahoy. Samantala, batay sa ulat na ibalik na ang supply ng kuryente sa mahigit 130,000 bahay, subalit mayroon pang mahigit 150,000 bahay ang wala pa rin kuryente. Naibalik na rin ang supply ng malinis na tubig sa mahigit 2,500 bahay sa mga apektadong lugar. Samantala, nagpahayag ang Kaohsiung City Government at ilang lugar sa Taipei na wala nang pasok sa mga opisina at mga paaralan sa syudad bukas. Batay sa pahayag ni Atty. Mario Molina, wala naman silang natanggap na ulat ng mga Pilipinong nasaktan o nasawi dahil sa bagyo. Nakaasa kami sa report ng brokers and so far wala pa naman reports ng kung ano man casualties. We have always been doing this pagka may mga reports pumapasok naman kagad sa amin at once na medyo secure na ang weather, nakakapag after typhoon assistance kami. Bukas ay inaasahan ang pangalawang landfall ng bagyong Nepartak sa China. Mula dito sa Taiwan, Amiel Pascual, UNTV News Worldwide.
Inalerto na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang mga lokal na pamahalaan sa mga probinsyang mataas ang tsansa ng landslide dahil sa malakas na pag-ulan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pagguho ng lupa at matinding pagbaha. Ito ang maaaring maranasan ng mga lugar na tuloy-tuloy ang malakas na pag-ulan, bunga ng hanging habagat na pinaigting ng bagyong Butchoy. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, apektado ang Central at Southern Luzon, kabilang na ang National Capital Region. 4 na rehiyon din ang matamang minomonitor ng konseho. Regions 3, 4A, 4B at Cordillera Administrative Region. Inalerto na ng NDRRMC ang mga lokal na pamahalaan ng mga nakakasakop sa mga apektadong lugar. But we are ready. Our local disaster risk reduction management councils are ready. They are in fact doing the necessary actions that have to be undertaken. Pinakamaapektuhan ng Zambales at Bataan na may red rainfall warning o seryosong banta ng pagbaha at landslide. Sa Zambales, higit 100 individual na ang inilikas sa evacuation centers. Sa Batangas, nakaranas din ng mga pagbaha ang ilang bahagi ng lungsod at ilang pamilya na rin ang inilikas. Wala pa namang naitatalang damages at casualties ang NDRRMC. Paalala pa rin ni NDRRMC Executive Director Undersecretary Halad, maging mapagmatyag at tumutok sa lagay ng panahon. Mag-ingat pa rin, maging mapagmatyag, i-monitor ang situation, lalo na dito sa mga lugar na posibleng uulan yan ng medyo malakas starting this afternoon, and this yan ay maaari magsimula late in the afternoon and magpapatuloy hanggang bukas ng umaga. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Butchoy, subalit apektado pa rin ang habagat ang ilang lugar sa bansa. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, itong balita ni Ray Pelayo live. Ray, go ahead. Magandang hapon, Atty. Reggie at sa ating mga kasambahay. Bagamat nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Butchoy, kaninang alas 3 ng hapon, subalit patuloy ang monitoring ng Pag-asa sa mga pag-ulang patuloy na maranasan sa ating bansa. Ngayong gabi ay in-expect ng Pag-asa na yung mga naranasan natin mga pag-ulan kaninang maghapon ay posibleng maranasan din natin sa mga susunod na oras. Ayon sa Pag-asa, malaki ang tsansa na magkaroon ng malakas na mga pag-ulan dito sa Metro Manila, kasama na ang mga lawigan ng Cavite, Laguna, Zambales, Bataan, Batangas, Pangasinan, Calamian, Group of Islands at yung area ng Mindoro. Mga moderate to occasionally heavy yung intensity ng mga pag-ulang maaaring maranasan dyan dahil patuloy na umiiral itong southwest monsoon o yung habagat at hindi pa man masyadong makakalayo sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Butchoy. Ayon sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy dito hanggang bukas at posibleng sa Monday pa o sa Lunes magkaroon ng improvement ang lagay ng ating panahon. Pinagbabawal pa rin na pumalaot sa seaboards ng Northern Luzon at Western seaboards ng Central at Southern Luzon. Matataas pa rin po ang mga pag-alon sa mga nasabing baybayin dahil nga sa epekto nitong bagyong si Butchoy at maging itong southwest monsoon o yung habagat. At inalis na rin na Atty. Reggie lahat ng tropical cyclone warning signal sa anumang baybayin ng ating bansa. Atty. Reggie. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-uulat ng live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Idineklara ng mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila ang suspensyon ng mga klase at pasok sa mga opisina dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Butchoy. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Sa patuloy na pag-ulan ngayong araw ng Biyernes dulot ng bagyong Butchoy o may international name na Nepertak, sinuspinde ang lahat ng pasok sa government offices at public schools sa National Capital Region na epektibo kaninang alauna pa ng hapon. Ito ay matapos ilabas ang Memorandum Circular No. 2 ng Malacanang na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Sinuspindi na rin ang mga pasok sa mga korte sa buong Metro Manila simula kaninang hapon. Iniutos ni Senior Associate at Acting Chief Justice Antonio Carpio ang work suspension sa mga korte, kabilang ang Supreme Court,
Court of Appeals, Court of Tax Appeals at Sandigan Bayan. Ilan sa lugar na suspendido ang pasok sa Metro Manila ay sa lahat ng antas ng private at public schools ay ang Antipolo City, Parañaque City, Pasig City at Taguig City. Suspendido rin sa lahat ng antas ang pasok sa probinsya ng Bataan, Agoncillo, Batangas, Cavite Province, Angono Rizal, Antipolo City Rizal, Binangonan Rizal, Cainta Rizal, San Mateo Rizal, Taytay Rizal, Olongapo City Zambales at Subic Zambales. Mula preschool hanggang high school sa public at private schools naman sa Metro Manila ay suspendido sa Caloocan City, Las Piñas City, Mandaluyong City, Manila City, Marikina City, Makati City, Navotas City, Pasay City, Quezon City, San Juan City at Valenzuela City. At sa probinsya ay sa May Kawayan City, Bulacan, Ubando, Bulacan, San Pablo City, Laguna at San Pedro City, Laguna. Sinuspindi rin ang mga pasok at office operations sa lahat ng antas sa mga kolehiyo at pamantasan gaya ng UP Diliman, University of Santo Tomas, De La Salle College of St. Benilde at De La Salle University, Manila, Adamson University, San Sebastian College, National University, Jose Rizal University, Microasia College, St. Paul University, Manila at Far Eastern University, Diliman. Samantala, ilang bahagi naman sa Bataan at Olongapo City ay binaha dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan. Abot tuhod na ang baha sa ilang bahagi ng Olongapo City, partikular na ang Barangay Santa Rita at East Bahak-Bahak kung saan pati ang mga bahay ay pinasok na rin ng tubig. Nagkabit na rin ng mga lubid ang mga opisyal ng Barangay Balon Anito sa Mariveles, Bataan sa Bypass Road na katabi ng ilog upang makatawid ang mga residente sakaling umapaw ang tubig dahil sa walang humpay na pag-ulan. Mahigpit naman na binabantayan pa rin ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council ng Calabarzon ang sitwasyon ng rehiyon, kabilang na ang mga flood at landslide prone areas. Wala pa namang napapaulat na may binabahang lugar, ngunit nagdesisyon na ang local government units ng rehiyon na suspindihin ang pasok ng mga mag-aaral upang wag silang ma-stranded sakaling bumaha kapag nagtuloy-tuloy pa ang buhos ng ulan. Sa Metro Manila naman ay may mga nakahandang libreng sakay na mga truck na inihanda ang Metro Manila Development Authority para sa mga mai-stranded sa flood-prone areas na mga lungsod sa Kalakhang, Maynila. Ipinag-utos rin ng kalihim ng transportasyon at LTFRB Chair sa lahat ng city bus operators na siguruhin ang regular na operasyon upang maiwasan ang pagkaantala sa pagbiyahe ng publiko. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Nag-iwan naman ng tambak na basura sa Baywalk sa Maynila ang paghagupit ng masamang panahon. Ito ang balita ni Victor Cosar. Malalakas na alon ang humampas sa May Rojas Boulevard kasabay ng nararanasang masamang lagay ng panahon sa Metro Manila. Nang bahagyang kumalma ang panahon, tambak na basura na tinangay ng mga alon ang tumambad naman sa tabi ng seawall. Ang ibang basura umabot pa hanggang sa mismong Baywalk. Sinamantala naman ng ilang nangangalakal ang pagkakataon upang mamulot ng maibibentang mga plastik. Ang grupong ito ng mga kalalakihan, pinagkukuha ang mga kawayang tinangay ng alon. Para sa amin, pang gawa rin ng kulungan ng baboy ba? Kapag bumuti na ang lagay ng panahon, ilang araw naman ang aabutin bago tuluyang malinis ang mga basurang tinangay ng alon dito. Kadalasang truck ng basura ang hinahakot ng city government mula sa Manila Bay pagkatapos ng pananalasa ng masamang panahon. Samantala, ang mga kabataan namang ito, hindi alintana ang lakas ng alon at mga basura tuloy sa kanilang paliligo sa Manila Bay. Sarap! Lalo na malakas alon. Wala ba ang sinisita sa inyo pag naliligo kayo dyan? Wala po. Taga rito po kami. Ba't yung mga Coast Guard nawawala? Sa kabila naman ng magdamag na pananalasa ng masungit na panahon, hindi lumikas ang mga residente ng Maynila na nasa tabing dagat at mga bahaing lugar. Katunayan, ang evacuation center na ito sa Magdalpan na kayang maglaman ng aabot sa 1,000 pamilya, bakante hanggang kaninang tanghali. Patuloy namang nakaalerto ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Manila Disaster Risk Reduction and Management Office oras na kailangang rumisponde at ilikas ang mga tao sa isang lugar. Naka-standby na rin ang kanilang mga amphibian trucks at rescue boats. On alert kami, on standby. Once na may pagbabago, tumaas sa tubig na kailangan ilikas, naka-ready kami.
Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Inihayag ni PNP Chief Ronald De La Rosa na posibleng sunod na ring pangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pulis at opisyal ng lokal na pamahalaan na umano'y sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Matapos tukuyin ang 5 general na umano'y protektor ng mga drug lord, target naman ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte na pangalanan ang mga pulis at politiko na sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Sa kanyang pagdalo sa pagbubukas ng Bahay Pag-asa Reformation Center sa Bataan, sinabi ni Philippine National Police Director General Ronald De La Rosa na kabilang sa mga ito ang ilang alkalde at local government unit officials mula Luzon hanggang Mindanao. Yung matrix na pinakita ni Mayor doon sa kagabi, actually kulang pa yun eh. May lalabas pa noon eh. Kasi work in progress. Work in progress. Pero nakakalungkot na malaman natin na may mga mayor na involved. Ibinahagi rin ni General De La Rosa ang ilan sa mga natalakay sa pulong nila kay Pangulong Duterte kagabi, gaya ng tumataas na bilang ng napapatay na drug suspects pati na ang panawagang imbestigahan nito ng Senado. Siguro kung magpatakot ka dyan sa threat na yan, ma-demoralize yung kapulisan. Pero as of now, I presume all operations na ginagawa natin kapulisan ay legitimate at I presume na regular yung performance sa kanilang duties. So kung meron mo tayo nakitang mali, papaimbestigahan natin yan. Sa kabi-kabila naman na pagsuko ng umano'y drug dependence, sinabi ni General De La Rosa na pinag-iisipan na ng pamahalaan ang paglalagay ng dagdag na pasilidad. Gaya na lamang ng binuksan Bahay Pag-asa Reformation Center sa Limay, Bataan kanina kung saan ipapasok ang mga sumukong drug dependents sa Central Luzon. Kaninang umaga rin ay mahigit sa 600 drug dependents ang humarap kay De La Rosa at nakasalo pa niya sa isang boodle fight. Mabuti naman na dito sa inyo, kayo nag-voluntaryo. Kaya nagpapasalamat po ako from the bottom of my heart. Pinulong rin ni De La Rosa ang mga pulis Bataan para sa ipinatutupad na opelang tukhang sa mga barangay. Naniniwala si De La Rosa na kung makikipagtulungan ang publiko sa kampanya ay makakamit ang target ng Duterte administration na pigilan ang paglaganap ng krimen at iligal na droga sa loob ng 6 na buwan. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Umabot na sa mahigit 4 na po ang bilang ng umano'y drug pushers na napatay sa operasyon ng mga pulis sa Calabarzon ngayong buwan ng Hunyo. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng drug dependents na sumuko sa mga otoridad sa Bulacan. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. 47 na ang bilang ng mga napapatay na suspected drug pushers sa operasyon ng mga pulis sa Calabarzon Region ngayong buwan ng Hunyo. Batay sa ulat ng Police Regional Office 4A, 18 sa mga ito ay mula sa Laguna, 14 sa Rizal, 6 sa Batangas at 1 sa probinsya ng Quezon. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 10 mula noong buwan ng Enero hanggang Mayo ngayong taon. Ayon kay Pro 4A PIO Chief Superintendent Chita Del Gawiran, resulta ito ng mas maigting na kampanya kontra iligal na droga at krimen ng kasalukuyang administrasyon. Iginit naman ni Superintendent Gawiran na ang pagkakapatay sa mga suspect ay bunsod lamang ng pagtatanggol ng mga operatiba sa kanilang sarili. Lumabas sa ating data na itong June, nagkaroon tayo ng 47 na killed in actions. It's very unfortunate na nagresulta sa ganito, no? Samantala, mahigit 1,000 umano'y drug dependents naman mula sa Rizal, Laguna, Cavite at Batangas ang sumuko sa mga otoridad. Nakikiusap po kami at sana po itigil na nga po nila ang kanilang mga illegal na activities at makipagtulungan po sa aming mga kapulisan. May sumuko ring mahigit sa 600 drug dependents sa San Ildefonso, Bulacan at nangakong makikipagtulungan sa mga otoridad. Plano naman ng Bulacan Police na magtayo ng isang rehabilitation center upang matulungan ang mga sumuko na tuluyang talikuran ng kanilang masamang bisyo. Kasama ang Bulacan News Team, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide.
Umaasa ang PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG na babaligtarin ng Department of Justice ang pag-dismiss sa kaso ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Naniniwala ang PNP Anti-Illegal Drugs Group at Philippine Drug Enforcement Agency na babaligtarin ng DOJ ang naunang desisyon ni Senior State Prosecutor Theodore Villanueva sa pag-dismiss ng kaso ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Yan Yishu alias Randy. Noong June 28 ay naghain ng joint omnibus motion ang PNP, AIDG at PIDEA at giniit na mayroong probable cause o sapat na basihan upang kasuhan ang dalawa sa korte. Isinumite nila ang recorded conversation ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino sa teleponong may numerong 0916-417-7088 at ni Randy na 0917-566-8266 na nagmula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Nag-adduce tayo ng additional evidence in support of our assertion that Colonel Marcelino and Yan Yishu should be held liable for violation ng RA 9165. Sa kanilang pag-uusap noong January 19, 10:38 ng umaga, sinabi ni Marcelino ang nakuha niyang impormasyon na may sinusundang tao ang PIDEA at nag-aalala siya na baka si Randy ito. Napag-usapan rin nila na ipasa ang tinatawag nilang item sa nagngangalang Tony. Subalit pinag-iingat at baka mahuli ng mga tauhan ng AIDSOT na ngayon ay AIDG. Nang mahuli si Marcelino at Randy sa loob ng Celadon Townhouse na ginawang Shabu Laboratory sa Santa Cruz, Manila, tumawag si Marcelino sa isang opisyal na may codename na Perseus upang magpasaklolo bandang 1:33 ng umaga. Base sa verifikasyon sa numero ni Perseus, ito ay pag-aari ni dating ISAF Chief Lieutenant General Eduardo Anyo. Sa kanilang conversation, pinipilit nitong tawagan ni Perseus si AFP Chief of Staff General Hernando Iriberri upang sabihing lehitimo ang kanyang lakad dahil itinuturing na siyang suspect ni PIDEA Director General Arturo Cacdac Jr. at plano pang iharap sa media. Subalit tinanggihan ito ni codename Perseus at ahasang sinabi na walang otoridad si Marcelino na mag-operate sa nasabing Shabu Laboratory. Colonel Marcelino so begging na backupan siya. Na-vouch for siya. Yes, actually he was begging. And the said Perseus, wala naman siya sinasabi na kinakampihan niya. Actually sinabi pa nga niya na wala siyang magagawa doon. Dahil parang lumalabas doon, nagsolo si Colonel Marcelino. Pahayag naman ang kampo ni Marcelino, inaasahan na nila na gagawin ang lahat ng kabilang kampo upang igiit ang kanilang kaso. Naniniwala ang spokesperson ni Lieutenant Colonel Marcelino na sa huli, mawawalan rin ng kabuluhan ang nasabing mosyon at mananatili ang naunang desisyon ng DOJ. Si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Yan Yishu ay nahuli sa isang townhouse na ginawang Shabu Laboratory kung saan nakumpiska ang 76 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 380 million pesos. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Mahabang pila sa MRT, reresolbahin ng Department of Transportation sa loob ng 100 araw. Kampo ni dating Pangulong Benigno Aquino III, sinabing continued harassment lang ang isinampang reklamo sa Office of the Ombudsman. Nagbabalik ang ito ang balita. Pagkatapos i-appoint kahapon ni President Rodrigo Duterte bilang Housing Czar o head ng HUD-C, sinabi ni Vice President Leni Robredo na tututukan niya ang 1.5 billion na housing backlog ng pamahalaan. Mula sa New Manila, itong balita ni Grace Casin live.
Grace, go ahead. Yes, magandang hapon sa iyo, Attorney Reg. Subabak na nga agad sa trabaho si Vice President Leni Robredo matapos siyang i-appoint kahapon ni President Rodrigo Duterte na chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Dahil pagkatapos ng kanyang maikling press conference kanina sa media ay nakipagpulong na ito sa HUDC upang alamin ang kanilang dapat na trabahuhin sa susunod na 6 na taon. Sinabi ni Vice President Leni Robredo na target niya ngayon na maabot at magawa ng aksyon ang 1.4 million na housing backlog ng gobyerno. Kasama na rito ang mga nawala ng bahay dahil sa mga kalamidad, mga informal settlers at mga nakatira sa hindi ligtas na lugar. Kung kinakailangan din anya ay hihiling siya ng karagdagang pondo na magagamit ng HUDC para maisakatuparan ang mga proyektong ito. Lalo't maliban sa backlog ay mayroon pang karagdagang 5.5 million target housing project ang pamahalaan. Sinabi pa ng Vice Presidente na gagawin niya ang lahat upang maging maayos ang pagbibigay ng maayos na tirahan sa mga taong bayan. Lalo't ang proyektong ito anya ay isa sa matagal ng advokasya ng kanyang yumaong asawang si dating DILG Secretary Jesse Robredo. Ikinuwento pa ni Vice President Robredo ang ilan sa kanilang mga naging usapan ni President Duterte. Anya, noong araw pa lamang na bumisita siya sa Malacanang para mag-courtesy call sa Presidente, sinabi niya sa kanya ni Pangulong Duterte na nais siyang maging kabilang sa kanyang gabinete. Kaya naman hindi na anya siya nagulat nang tawagan siya kahapon ng Pangulo at ialok sa kanya ang posisyon at agad din naman niya itong tinanggap ng walang pag-aalinlangan. Narito ang ilan sa mga naging pahayag ni Vice President Leni Robredo. Actually, nung sinabi niya na kung gusto kong housing, ang sabi ko sa kanya, oo naman po kasi matagal na po naming advokasya yan nung yumao kong asawa. Ang sabi ko sa kanya, okay po Mr. President, next week po, magpapaset ako ng schedule dyan sa inyo, sa office nyo. Bibisitahin ko po kayo para pag-usapan yung parameters. O sabi ko, kung busy po kayo, kahit si Sec Bong na lang. Parang ang sinagot niya sa akin, parang hindi na kailangan or saka na, basta parang tanggapin na. Something to that effect. Attorney Reg, naniniwala nga si Vice President Leni Robredo na isa sa nagpabago ng isip ni President Duterte na bigyan siya ng cabinet post ay ang kanyang pakikipag-usap ng personal noong nakaraang araw dahil pagkatapos nga nito ay agad na siyang tinawagan. At naiintindihan naman daw niya at iginagalang niya ang mga naunang pahayag ni President Duterte na hindi siya gustong bigyan ng anumang posisyon sa gabinete dahil hindi naman daw siya kilalang personal noong mga panahon na yon. Kaya malaki raw ang nagawa ng kanyang pakikipag-usap personal dahil nung pagkakataon lamang na yon ay sinabi na ni President Duterte na nais siyang maging bahagi ng kanyang gabinete. Bilang ganti naman dito, Attorney Reg, ay buo naman daw ang kanyang pagsuporta sa Presidente at gagawin niya ang lahat upang maisaayos nga ang housing project sa ating bansa. Attorney? Grace, bilang housing czar at saka head ng HUDC nga, magkakaroon ba ng parang audit ng mga ginawa dati ni Vice President Jejomar Binay dyan sa ahensya ng pamahalaan na yan, si Vice President Leni Robredo? Yes, Attorney, isa yan sa mga pag-uusapan daw nila sa pagpupulong. Actually, ongoing ngayon ang meeting niya sa HUDC. Nga isa raw sa kanyang alamin ngayon ay ano yung mga naiwan ni dating Vice President Jejomar Binay sa HUDC at kung ano-ano ang kanilang tututukan pa sa mga susunod na taon. Pero pagtungkol sa mga proyektong hindi na isakatuparan, pagtungkol naman sa ilan pang mga problema sa HUDC ay hindi daw muna niya ito pagbibigyan ng pansin dahil ang nais niya ngayon ay yung mga dapat na magawa sa susunod na mga taon, lalo na yung pagbibigay ng bahay dun sa mga informal settler, lalong-lalo na yung mga biktima ng bagyo, especially sa Tacloban. Attorney? Grace, ano ang binabalak ni Vice President Robredo sa kanyang pag-interact sa other agencies of government katulad ng National Housing Authority, ng National Anti-Poverty Commission, ng DSWD at ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan na gumagawa ng mga ganyang pabahay katulad ng DPWH din? Attorney, kanina wala siyang nabanggit patungkol dyan. Pero ang sinasabi niya, kung kailangan niyang makipag-coordinate sa kung ano-anong mga government agency, kung ano-anong mga departamento, handa raw siya kung yun ay parte ng kanyang trabaho. Attorney?
Maraming salamat, Grace Kasi, nag-uulat ng live mula sa New Manila. Sa ibang balita, sa unang linggo ng Administrasyong Duterte, ilang reforma, polisiya at ilang malalaking isyu na ang hinarap ni Pangulong Rodrigo Duterte, partikular na rito ang usapin sa pagsugpo sa illegal na droga. Ito ang balita ni Nel Maribo. Sa unang linggo ni Pangulong Rodrigo Duterte, ilang isyu ang agad niyang hinarap, mga reforma at polisiya na agad na ipinatupad ng pamahalaan. I, Rodrigo Roa Duterte. Tanghali ng June 30, 2016, nanumpa bilang ika-16 na Pangulo ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkatapos nito ay nanumpa agad sa kanilang mga tungkulin ang mga miyembro ng gabinete. Sa araw na ito, isinagawa agad ang kauna-unahang cabinet meeting ni Pangulong Duterte. Mga polisiya upang mapaluwag ang daloy ng trapiko sa Metro Manila at foreign policy ang mga pangunahing tinalakay sa pulong. Kinagabihan ay nakisalamuha sa mga taga-Tondo, Maynila si Pangulong Duterte para sa tinatawag na Solidarity Dinner. Sa araw ding ito, inilabas ang unang memorandum circular kung saan inaatasan ng lahat ng coterminous government employees na manatili sa trabaho hanggang July 31 upang matiyak na magiging maayos pa rin ang serbisyo ng pamahalaan sa pagpapalit ng bagong administrasyon. July 1, pinangunahan agad niya ang seremonya para sa pagpapalit ng liderato ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Maging ang pagpapalit ng liderato ng Presidential Security Group noong July 2 ay dinaluhan ng Pangulo. Araw ng Linggo, umuwi siya ng Davao City upang magpahinga at doon ay nakisalamuha pa rin sa ilang nagnanais siyang makita. July 4, Lunes, hinarap ni Pangulong Duterte si Vice President Leni Robredo sa isang courtesy call sa Malacanang. Pagkatapos nito ay isinagawa ang ikalawang cabinet meeting. Inilabas rin ang unang executive order na layong gawing simple at maging madali ang serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng reorganization ng Office of the President. July 5, dinaluhan ng Pangulo sa kauna-unahang pagkakataon ang anibersaryo ng Philippine Air Force sa Clark Air Base sa Pampanga. And I'd like to name publicly General Marcelo Garbo. He was a protector of the drug syndicates in this country. Sa kanyang talumpati, ibinulgar ng Pangulo ang pangalan ng 5 general ng Philippine National Police na sinasabing protektor ng illegal drugs operation. Noong July 7, bago matapos ang unang linggo ng bagong administrasyon, ilang detalye ang inilahad ng Pangulo sa publiko kaugnay ng operasyon ng high-level Chinese Triad na isang malaking sindikato ng droga na nasa bansa. So ito sila, pag nalaman na nandito, they better come up with something that is really very good. We have a mayor there, maraming mayor dito. We have the mayor sa Mindanao, puro mayor, may babae pa. Bago rin matapos ang first week ng Duterte administration, binigay ni Pangulong Duterte kay VP Leni ang posisyon bilang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Tinapos na rin ang balangkas ng executive order para sa pagpapatupad ng Freedom of Information sa pamahalaan na sa kasalukuyan ay pinag-aaralan na ng Pangulo at posibleng maaprubahan na ito sa susunod na linggo. Sa isang buong linggo ng bagong administrasyon, nakapagpalabas na ang Duterte administration ng isang executive order, 2 memorandum circular at 6 na proklamasyon. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Sisikapin ng Department of Transportation na maresolba ang problema sa mahabang pila sa MRT sa loob ng 100 araw. Ito ang balita ni Monokson. Isa sa mga pagbabago na mararamdaman ng mga commuter sa susunod na 100 araw ay ang mga improvements sa MRT3. Desidido ang Department of Transportation na mapaigsi kundi man tuluyang mawala ang mahabang pila sa mga istasyon. 20 tren tuwing rush hour ang ideal na bilang upang hindi tumukod ang pila. Ngayon ay madalas nang hindi bumababa sa 15 ang bilang ng mga tren araw-araw. The parts are coming in. Maintenance providers doing a good job of upping the trains, maintaining the trains. So that's one of the targets and objectives of
new management of DOT. Ayon kay Noel Quintanar, ang bagong Undersecretary for Rail, indikasyon na ng problema ang mahaba ang pila sa mga istasyon. Indicator ng success or failure sa MRT3, sa LRT1, sa LRT2, yung pila. Kasi hindi na natin kailangan masyadong i-complicate, ano? Simple lang namang hinihingi ng tao. Mabawasan natin yung pila. Subalit dalawang bagay ang kailangang magawa upang mapanatili ang magandang serbisyo ng MRT, ang pag-upgrade sa signaling system at power supply. Ayon kay Quintanar, kahit dumating ang mga bagong tren, kung hindi ma-upgrade ang signaling at power supply ay hindi rin ito magagamit. Inaasahan na sa unang quarter ng taong 2017 ay upgraded na ang power supply at signaling, kasabay ng pagdating ng 40 bagong bagon mula sa China. Kapag nangyari ito, magiging 4 na ang bagon sa isang tren at bibilis rin ang takbo nito. Ay 3 ang bagon sa isang tren. Isipin mo kung kinabukasan, 4 na yan. Ibig sabihin mo nadagdagan mo ng 1/3 o 33% increase. Mararamdaman po ng tao yan. So, yun ang habol po talaga namin. Inaayos na rin ngayon ng Department of Transportation ang lugar na pagtatayuan ng common station. Siniguro ng kagawaran na maitatayo ito sa lokasyon na lahat ay makikinabang, lalong-lalo na ang mga mananakay. Nakikiusap ang Department of Transportation sa mga commuter na dagdagan pa nila ang kanilang mga pagtitiis. Ang tunay na pagbabago ay hindi umano nakukuha sa isang araw lamang, kundi ito ay gugugol ng maraming panahon at pagtutulungan ng bawat isa. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Cubao. Ito ang balita ni Mon Hocson live. Mon, go ahead. Magandang hapon, Angela. Medyo nakatulong itong pag-suspinde ng klase. Ganyan din naman itong inanunsyong half-day na trabaho sa government offices kung kaya't medyo maluwag ang trapiko dito sa may area ng EDSA Aurora. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Sa mga southbound lane vehicles po, magmula po dyan sa may area naman ng Kamuning, wala po magiging problema. Maluwag po ang EDSA southbound Aurora dito po ngayon sa may Cubao. Magmula po dyan sa may Kamuning flyover na madalas ay traffic, sa ngayon po ay maluwag at walang magiging problema. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may southbound ng EDSA Cubao Aurora at hanggang makarating po kayo dyan sa may area naman ng Campo Crame. Maluwag din hanggang sa may area ng Ortigas going po ng Mandaluyong. Subalit may kaunting pagbagal pagdating po natin sa may Orense, dyan sa may Buendia at sa may Ayala. After naman po ng Ayala southbound, maluwag po ang dali ng mga sakyan hanggang makarating po kayo dyan sa may Magallanes at hanggang sa may top area. Subalit ang problema, ito pong northbound lane ng EDSA, marami pa rin itong mga nasa call center at dyan sa mga natatrabaho sa mga opisina sa Makati at Ortigas ang pauwi sa kanilang mga trabaho. Kaya medyo traffic na rin po ang northbound lane ng EDSA. Magsimula po dyan sa may Makati, partikular itong Ayala at Buendia, moderate to heavy traffic, iyang Orense, Guadalupe, hanggang makarating po kayo ng Mandaluyong area dyan sa may Show. Sa may Ortigas naman po, bahagyang umuusad ang flow ng traffic hanggang makarating po kayo sa may White Plains. Subalit din po pag sa may Santolan area at hanggang dito po sa may service road ng EDSA Cubao at maging itong underpass ay medyo mabagal po ang dami ng mga sasakyan. Moderate traffic po tayo hanggang makarating kayo ng Kamuning. Subalit luluwag naman, makalagpas po ng flyover ng Kamuning at hanggang sa may area naman ng North Avenue. Subalit ang northbound lane ng Muñoz, medyo mabagal po sa oras na ito. Subalit huwag kayong mag-alala, after naman po ng Muñoz, maluwag po hanggang sa may area ng Balintawak at Monumento. Paalala po sa ating mga kababayan, wala na po number coding bukas dahil weekends. Pero sa Monday po ay muling magre-resume yan. Lahat po ng mga sasakyan ng plate number tatapos sa 1 at 2. Bawal po sa lahat po ng lansangan sa Metro Manila sa Monday. And po ang ating traffic update, balik sa iyo, Angela. Mon, meron bang mga nakaschedule na road repairs this weekend? Sa ngayon,
hindi pa nag-schedule ang MMDA. Wala pa silang binigay dahil nga dito sa kalagayan ng ating panahon. Pero inaanunsyo naman nila yung agad pag meron silang pinahintulutan na mga road repair sa buong Metro Manila, lalo na ngayong weekend. Alright, maraming salamat sa iyo, Monokson, live na nag-ulat mula sa EDSA Cubao. Ipagpapatuloy ng Pilipinas at China na mas palakasin ang relasyon ng dalawang bansa. Sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na natalakay ito sa courtesy call ni Chinese Ambassador kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nag-courtesy call kahapon si Chinese Ambassador Zhao Jinhua kay President Rodrigo Duterte. Sa courtesy call, natalakay ang pagpapalakas pa ng relasyon ng China at Pilipinas. We summarily spoke about our strengthening of our friendship, and we had expressed the hope and the commitment from both sides that notwithstanding the arbitral tribunal or the pending case that we had filed before it and the impending decision that will be coming out on July 12, our friendship will remain the same, and it will continue to even be strengthened. Sa mga nakalipas na taon, ilang beses nang nagpalitan ng matatapang na pahayag ang China at Pilipinas hinggil sa West Philippine Sea dispute. Sa naturang courtesy call, sinabi ni Yasay na ipinangako ng administrasyon ni Duterte sa Chinese Ambassador na hindi na ito maglalabas sa mga pahayag na mas makakapagpalala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Siniguro rin ng Pangulo na pag-aaralan muna ng maigi ang magiging desisyon ng International Tribunal bago maglabas ng kahit anong aksyon o pahayag. Pangako naman ng Chinese Ambassador kay Duterte, I am very happy to announce that the Chinese ambassador had made that commitment, that certainly they will not do or take any action that will undermine our friendship and that will undermine the interests of the Philippines as regards the disputed area. Samantala, nananatiling bukas ang Pilipinas sa isang joint exploration kasama ang China sa West Philippine Sea. Ngunit ibang usapan na anya kung hindi alinsunod sa magiging desisyon ng arbitration court ang magiging joint exploration. We will be willing to negotiate with everyone within the context of that decision, whatever that decision of the arbitral tribunal will be. Naniniwala naman ang isang maritime law expert na kung matuloy man ang joint exploration, may mga politikal at legal na pagsubok itong kakaharapin. Gayunpaman, isang positibong hakbang pa rin anya ito sa relasyon ng dalawang bansa. Positive only in the sense that at least there is talk about something parang productive instead of yung antagonism. At least there's some talk of cooperation instead of antagonism. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Binuksan na ng Judicial and Bar Council o JBC ang application period para sa mga mababakanting posisyon sa hudikatura. Sa Court of Appeals, mababakante ang posisyon ni Associate Justice Agnes Carpio na magre-retiro sa December 1. Sa Sandigan Bayan, 2 pwesto ang mababakante dahil sa pagre-retiro ni na Associate Justice Napoleon Inuturan sa darating na August 1 at Associate Justice Jose Hernandez sa November 22. May 48 bakanting pwesto rin para sa mga huwes ng family courts sa National Capital Region, Central Luzon at sa Calabarzon at sa Mimaropa Region. Tatanggapin ng JBC ang mga aplikasyon para sa mga mababakanting posisyon hanggang sa August 23. at 19 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa Ito Ang Balita. 5 pulis ang patay at 6 ang sugatan sa shooting incident sa Dallas, Texas.
Nagbabalik ang ito ang balita. Target ng Department of the Interior and Local Government o DILG na mailabas ang resulta ng kanilang investigasyon sa mga general na umano'y protektor ng illegal na droga o illegal drugs operation bago matapos ang buwan ng Hulyo. Ito ang balita ni Joan Nano. Nais ng Department of the Interior and Local Government na magkaroon ng agarang resulta ang kanilang investigasyon sa mga general na umano'y protektor ng illegal drugs operation. Sa pahayag ni DILG Secretary Ismael Mike Sueno sa programang Get It Straight with Kuya Daniel Razon kaninang umaga, sinabi nitong target ng DILG na matapos ang investigasyon at makapaglabas ng desisyon sa katapusan ng Hulyo. Kasi administrative lang naman yung sa amin eh. So yung the rest, yung criminal, sa korte na yan. Yes. Sakaling mapatunayang guilty ang mga nasabing opisyal, maaari silang madismiss sa serbisyo at walang matatanggap na anumang benepisyo. Isa sa pinal na rin ng DILG ang listahan ng mga pangalan ng mga local government official na sinasabing sangkot rin umano sa iligal na pag-ooperate ng droga sa bansa. Ayon kay Sueno, plano nilang matapos ang nasabing listahan sa July 20. Saka naman ito ikukumpara sa listahang hawak ni President Rodrigo Duterte. He has his own list. We have our own list sa DILG, no? Inihayag rin ng kalihim na malawak ang intelligence network at maraming sources ang Pangulo, kung kaya't siniguro nito na may matibay na batayan ito sa kanyang mga akusasyon. Samantala, ayon kay Sueno, sa ngayon ay pinaplano na rin nilang makipagpulong sa MILF upang mapag-usapan kung papaano masusugpo ang iligal na droga sa Muslim community. Ang problema namin sa drive against drug lords sa Mindanao is lalo na kung sila nandoon sa Maguindanao, MILF area. So baka we are very careful na hindi mangyari yung Mama Sapano incident, no? So we are clearing this out with the MILF. Pabor rin ang kalihim na armasan ng ilang barangay tanod na pangunahin aniyang rumeresponde kapag may krimeng nagaganap sa isang komunidad. Subalit kinakailangan munang dumaan ang mga ito sa masusing training na pangungunahan ng mga miyembro ng PNP at militar bago sila isyuhan ng mga armas. Sa mga barangays natin ngayon, walang pulis. So kung may mangyari doon, alangan sigawan lang nila, no? Nanindigan rin si Sueno na ipagpapatuloy niya ang pagtatapat sa kanyang tungkulin at hindi magpapatinag sa mga banta sa kanyang buhay. Marami na ho ba kayong death threat? Meron na. Meron na. Paano ho bang sabi sa inyo? Ang iba, ang death threat, no? Kasi may nag-o-offer. Sabi niya, Sek, bigyan ka namin weekly ng yung parang payola. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Sa ibang balita, sinabi ng kampo ni dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III na isang parte ng patuloy na harassment sa kanya ang inihaing reklamo sa Ombudsman kaugnay ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Sama-samang naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang iba't ibang grupo laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III at dating Department of Budget and Management Secretary Florencio Abad. Kabilang narito sinabayan muna Party List Representative Carlos Zarate, Bagong Alyansa Makabayan Secretary General Renato Reyes, Alliance of Concerned Teachers o ACT National Chairperson Benjamin Balbuena, Volunteers Against Crime and Corruption o VACC President Dante Jimenez at iba pa. Nais ng grupo na makasuhan sina Aquino at Abad ng technical malversation, usurpation of legislative functions at graft, kaugnay ng pag-aaproba nila ng 144 billion pesos na Disbursement Acceleration Program o DAP. Sa infographic na nakalathala sa website ng Department of Budget and Management, ipinaliwanag ang DAP na ipinatupad noong taong 2011 hanggang 2012 bilang economic stimulus measure. Sa pamamagitan nito, pinopondohan ang ilang programa at proyekto ng iba't ibang sangay ng gobyerno mula sa savings at unprogrammed appropriations. Taong 2014, nang idineklara itong unconstitutional ng Korte Suprema dahil labag-an niya sa saligang batas ang paggamit sa ibang paraan ng pondong inilaan na sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA. Ayon naman kay Bayan Secretary General Renato Reyes, ito na ang pagkakataon upang panagutin si dating Pangulong Benigno Aquino III ngayong wala na siyang immunity from suit. Sa lahat ng
approval ng pagre-release ng pondo at pag-iipon o pagkukuha ng savings sa lahat ng memorandum kaugnay ng DAP, merong pirma ang Pangulo. Ibig sabihin, siya ang nag-approve, siya ang nagpapa-implement. At sana po magkaroon ng pananagutan. Ngayon lang po namin magagawa to. We wanted to have accountability nung panahon ng impeachment pero hindi kami pinayagan ng Kongreso na dominated ng Liberal Party. Maliban sa reklamong ito, nasa level na ng preliminary investigation ang naunang technical malversation complaint na hiwa-hiwalay na inihain nila Greco Bellica, Augusto Sijuco at dating Congressman Teddy Casino laban kay Abad at DBM Undersecretary Mario Relampagos kaugnay pa rin ng DAP. Ito ay matapos kakitaan ng Field Investigation Office o FIO ng Ombudsman na may irregularidad sa paggamit ng pondo. Hindi isinama ng Ombudsman si Aquino sa iniimbestigahan. Hindi lang naman ito kagagawan ni Secretary Abad o ni Mr. Relampagos. No? Sa mga dokumentong naka-attach dito sa aming complaint, kitang-kita, klarong-klaro na merong consent si Mr. Aquino doon sa DAP. At in fact, siya mismo ang pumipili kung anong proyekto ang papayagan sa DAP. No? Lalo na, makita natin na ang kanyang probinsya mismo sa Tarlac ay pinayagan niyang tumanggap ng pondo mula sa DAP. Ayon naman sa tagapagsalita ni Aquino na si Attorney Abigail Valte, hindi pa natatanggap ng dating Pangulo ang kopya ng reklamo. Hindi na nila anya ikinagulat pa ang complaint gayon nagsagawa ang bayan ng serye ng kilos protesta matapos bumaba sa pwesto si Aquino. Parte lang anya ito ng patuloy na harassment sa dating Pangulo. Si dating Secretary Abad naman tumanggi magbigay ng pahayag sa issue hanggat hindi pa napapag-aralan ang reklamo. Joyce Balancio, UWing TV News, Worldwide. Mamimigay ng whistle ang pamahalaan ng Mexico sa mga babaeng commuters upang magamit laban sa mga kalalakihang mapang-abuso sa loob ng tren. Samantala, sinabi ng mga otoridad sa Taiwan na hindi terorismo ang dahilan ng pagsabog sa Taipei kagabi. Yan at iba pa ang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Taiwan, kinumpirma ng mga pulis na hindi terror attack ang nangyaring pagsabog sa train station sa Taiwan kagabi. Ayon sa mga otoridad, homemade explosive device ang ginamit na pampasabog at wala ring intelligence report na may anumang banta sa seguridad ng bansa. 25 ang nasugatan sa pagsabog, 5 sa mga ito ang nasa kritikal na kondisyon. Nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Sa China, nagsimula ng maghanda ang mga residente sa Fujian Province sa China na unang tatamaan ng bagyong Nepartak. Kinansilan na ng pamahalaan ang operasyon ng tren at ipinagbawal ang paglalayag sa mga baybayin habang unti-unti nang nararamdaman ang malakas na hangin. Nagbabala ang mga otoridad sa posibleng pag-apaw ng Yangtze River at iba pang katabing ilog nito. Inaasahang papasok ang bagyong Nepartak sa China bukas ng umaga. Sa Bolivia, nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng mga mamamayan ng Bolivia at Chile dahil sa agawan sa ilog na pinagkukunan ng tubig. Ayon sa Chile, ang ilog na nasa Atacama Desert ay isang international river kung kaya maaaring gamitin ito upang matugunan ang pangangailangan ng bansa sa patubig. Subalit nais ng Bolivia na pagbayarin ang Chile sa bawat makukonsumo nitong tubig dahil batay umano sa International Court ruling, ang Bolivia ang nakatalagang tagapagbantay sa ilog. At sa Mexico, mamimigay ang Mexican government ng whistles o pito sa mga babaeng pasahero sa metro train system. Magagamit ang whistle upang matawag ang pansin ng mga otoridad sakaling may babaeng mabibiktima ng pang-aabusong sexual sa loob ng tren. Mahigit 15,000 pito ang ipamamahagi ng mga otoridad sa mga estasyon at maging sa mga civil court. Marge Navarro, UNTV News, Worldwide. 5 police officers ang nasawi habang 6 naman ang nasugatan sa nangyaring shooting incident sa isang rally sa Dallas, Texas. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nagkagulo sa isinagawang kilos protesta sa Dallas, Texas matapos barilin ng mga hindi pa nakikilalang sniper ang mga nakadeploy na police officer. Nagkaroon pa ng standoff ang mga otoridad sa isang armadong suspect sa isang parking lot garage. Ayon kay Dallas Police Chief David Brown, nagbanta pa ang isang suspect na papatay pa ng mga pulis at nagtanim rin umano ito ng bomba.
3 na ang naaresto ng mga pulis kaugnay ng madugong pamamaril. We have in custody a female who was in the same area of the El Centro garage, and we followed a Mercedes with 2 suspects who had camouflage bags, who officers end up stopping on traffic in the Oak Cliff area near Polk and 67. The suspect that we are negotiating with that has exchanged gunfire with us over the last 45 minutes has told our negotiators that the end is coming and he's going to hurt and kill more of us, and that there are bombs all over the place in this garage and in downtown. So we are being very careful in our tactics so that we don't injure or put any of our officers in harm's way, including the citizens of Dallas, as we negotiate further. Naniniwala ang mga otoridad na hindi lang nag-iisa ang suspect. Ayon sa local reports, may napaulat na malakas na pagsabog sa lugar ng suspect, ngunit wala pang nakukumpirmang opisyal ukol dito. Dahil sa insidente, pansamantala munang sinuspinde ang mga flight patungo ng Dallas. Maliban sa Dallas, may isinagawa ring kilos protesta sa Chicago at Minnesota. Sa Minnesota, daang-daang protesters ang nagtipon sa harap ng mansyon ng gobernador. Ipinoprotesta nila ang ginawang pamamaril ng isang pulis na ikinamatay ng isang African matapos ang traffic stop. Ito ang ikalawang fatal shooting sa isang black man sa loob ng 2 araw na ikinagalit ng marami sa United States. Kinilala ang black man na si Philando Castile, 32 taong gulang, kasamang kanyang 4 taong gulang na anak na babae sa loob ng sasakyan. Ang pagpatay kay Castile ay ipinost ng kanyang girlfriend ilang minuto lamang makalipas ang insidente ng live. Ipinag-utos na ng Minnesota Governor ang investigasyon sa insidente. Nangyari ang pamamaril kay Castile isang araw matapos na barilin ang 37-year-old na si Alton Sterling sa Baton Rouge. Ayon kay US President Barack Obama, isang trahedya ang pagkamatay ng dalawa at dapat ikabahala ito ng mga Americans. There are problems across our criminal justice system. There are biases, some conscious and unconscious, that have to be rooted out. When people say Black Lives Matter, that doesn't mean blue lives don't matter. It just means all lives matter. But right now, the big concern is the fact that the data shows black folks are more vulnerable to these kinds of incidents. Sa ulat ng Washington Post, si Castile ang ika-123 Black American na napatay ng US Police ngayong taon. Kasama ang Dallas News Team, Bernard Dalis, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Avia. Salamat, Atty. Reg. Sina world number 1 Serena Williams at German Angelique Kerber ang mag-aagawan sa titulo ng women's singles sa Wimbledon. Pumasok sa final si Williams matapos na talunin sa quarterfinal si Elena Vesina ng Russia 6-2, 6-0. Ang panalo naman ng kapatid ni Serena na si Venus Williams ang naging ticket ni Kerber upang makakbang sa kampyonato sa pamamagitan ng 6-4, 6-4 na panalo. Kumpiyansa si Kerber na makukuha niya ang titulo sa Wimbledon ngayong taon dahil sa panalo niya kay Williams sa Australian Open. Samantala sa men's singles, pasok na sa semi-final round ang Canadian na si Milos Raonic at Thomas Berdych ng Czech Republic. Nasa semis na rin si 7-time Wimbledon champion Roger Federer at world number 2 Andy Murray. Tinanghal naman na kauna-unahang Pilipino si Treat Yue na nakarating sa doubles competition ng Wimbledon. Katandem ni Yue si Max Mirny. Tampok sa National Museum ng Washington, D.C. ang exhibit ng mga naglalakihang iceberg. Ito ang balita ni Yoshiko Sata.
Dinarayo ngayon ng National Building Museum sa Washington, D.C. mula pa nang buksan dito ang Icebergs Exhibit noong Hulyo 2. Makikita sa exhibit ang naglalakihang iceberg structures yari sa polycarbonate material. Tumatagos ang kaunting ilaw sa mga struktura na dahilan kaya't nagmumukhang makatotohanan ang mga ito. Well, one of the things we're trying to do here is to create a situation where you are made to feel like you're under the water, if you will. More than 2/3, 3/4 of an actual iceberg is under the water. Tanaw mula sa balkonahe ng hall ang asul na lambat na tila ibabaw ng tubig na kinalalagyan ng mga kunwaring icebergs. Sa ibaba naman maaaring magpahinga ang mga bisita sa malalambot na upuang hugis iceberg. Ayon sa nagdisenyo ng mga struktura, maraming matututunan sa nasabing exhibit tungkol sa malalaking tipak ng yelo at ang epekto ng mga ito sa kapaligiran. We have a series of facts inscribed on a number of these icebergs that speak to the sheer volume, quantity and rate and speed of ice melt on the planet, what that means in terms of sea level rise, the challenges for coastal environments and many urban environments, including New York City, for example, and Washington, D.C. too. Nagkakahalaga ang isang ticket sa museum ng $13 hanggang $16 o katumbas ng mahigit 600 hanggang 700 pesos. Bukas sa publiko ang Icebergs Exhibit hanggang 5 ng Setyembre. Yoshiko Sata, UNTV News, Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy weekend sa inyo, Atty. Reg and Angela. Maraming salamat, Talia, at happy weekend din sa iyo at sa mga kasambahay natin kahit na medyo maulan. Happy weekend. Tsaka ingat pa rin sila. Ingat dahil malalakas yung mga ulan sa iba't ibang parte ng bansa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano naming nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.